makita kung gaano ang Diyos kabuti sa atin. Ephesians chapter 4, verse 15. Ephesians 4:15. Makita natin sa Ephesians chapter 4, verse 15. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siya ulo nating lahat. So malinaw na sinasabi rito na sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, lagi tayong gagawa ng may pag-ibig. Gagawa tayo sa diwa palaging may pag-ibig ng pag-ibig. Tayo dapat maging lubos na tulad ni Kristo na siya ulo natin lahat. Kasi nakikita natin kung ano ang buhay meron ng Panginoon Diyos na sinabi ko sa lupa. Ubusan natin tularan si Kristo sa pagtsatsaga pag-ibig. Alam mo yun, kung walang tsaga Diyos sa iyo, ikaw muna nakaramas ng pagtsatsaga ng Diyos eh. Kung kaya ka narito, kung kaya ka naritas. Buwan naman tayo mamay. Mula doon sa Matthew chapter 22 verse 37, love, sabi ka, yung una, the greatest commandment ng Panginoon, love your God. With all your heart. With all your mind. With all your strength. With all your soul. Lahat. Hinihingi natin sa ating buong bigay. At kapag natutunan natin mahalin ang Diyos higit sa lahat, magagawa din natin mahalin ang natin. Ang the second commandment ng Panginoon ay love your as Kayo naman dyan eh. mahal mo ang sarili mo dahil naligtas ka kaya mahalin mo din. Kristo kaya ka naligtas. Tama ba? Amen. Kaya ka naligtas dahil sa pag-ibig ni Kristo. Amen. At yung pag-ibig ni Kristo na nasa iyo, yun din yung ibibigay mo sa tao para maligtas siya. Na magsalita tayo sa diwa ng pag-ibig tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo. Siya kasi yung ulo. Bakit ulo? Siyang nagtuturo sa ating siyang dapat nating sundan, siyang dapat nating tularan. So, tinawag ko sa kapataran at para kay siya na. Nasyaran at nangyari nasyaran sila mga at tiniyak ang kaligtasan. Mahalaga ito na nakikita natin, narinig natin kung ano sinasabi. Alam niyo sa biyaya ng Diyos, hindi mo natin magagawa at hindi mo kaya gawin ito kung walang pagsama ang Diyos sa akin. Sino ba ako natatayo sa inyong harapan? Kung hindi ko unti-unti nararanasan yung pag-ibig ng Diyos na ginagawa niya sa akin, tinuturo, ginagawa niya sa akin. So, kailangan natin mag-tiis para sa akin. O, meron na daw ilan tayo na sira na pagkakandilahan. Sabi ko, pag ang mga kabataan ito ay lagi na daw, lahat kayo, igagawin para sa mga kakandilahan. Kaya siguro tayo na doon. Ililigtas natin mga daming buwan sa akin. Sila lang, ano na? Malaking bagay na yun sa mga tao, yung wagas na ngiti. Hindi ngiti. Asa. Mga sila yung wagas na ngiti. Yan, mga wagas na ngiti. Yan. Nakakano na yun sa tao. Diba? Yung faith. Verse 7. Kaya, ano mga yun na napakaganda sa verse 7. Kaya, naging dito ginamit sa akin, you became, sabi rin, as a result, yun ang bunga, yun ang resulta ng pagsunod natin sa halimbawa ng Panginoon sa Kristo. Ang pagsunod sa magandang halimbawa ng Panginoon sa Kristo ay nagbubunga ng maganda. Nagpapakita